Good morning everyone! Kumusta na kayo mga ka-issue? Okay, so good morning, good afternoon, and good evening dahil saan na man kayo naroon, tutok lang sa ating YouTube channel, Madam Issue, at ating pag-uusapan ang mga issue na dapat alam mo. Okay. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Madam Issue, at maaari na rin mag-comment down below. Okay, so still, napakaraming mainit na issue ang inaantabayan na ng ating mga kababayan, ng mamamayang Pilipino. Lalo na't narapit na talaga, ilang araw na lang at election day na. Okay, ang pinakahihintay ng lahat, diba, na election. Okay, so pag-uusapan natin ngayon ay isa pa sa mainit na issue, no? At ito ay ang impeachment case laban kay PBBM. Okay, ang inihain, ang formal na inihain, impeachment complaint ng Duterte Youth Party list na sina Ronald Cardema, kasama ang kanyang asawa na si Marie Cardema, sa House of Representatives, Office of the House of Secretary General in particular. Okay, ang reklamo dito sa kasong ito ay ang pagiging accountable ni PBBM sa pagpayag niya na dalhin sa The Hague upang lipisin, no, si PRRD ng International Criminal Court, ang tinatawag nating ICC, sa kasong crime against humanity. Okay, gayong umiiral naman ang justice system sa Pilipinas. So, yun ang question, no? Ba't kailangan dalhin pa doon? Although meron man tayong sariling Supreme Court, meron tayong mga korte na masigla at epektibo sa kasalukuyang panahon. Okay, so ang grounds ng kanilang impeachment case na ito ay betrayal of public trust. Ayan. So mukhang naipagkanulo ang isang Filipino citizen, no, sa katauhan nga ng ating former President Rodrigo Duterte. So parang nalin lang ang mamamayang Pilipino. Okay, parang feeling natin di na katiwa-tiwala itong gobyernong ito, no, na kung saan ang Filipino citizen ay hayaang dalhin sa ibang bansa para doon pa siya litisin. Kasi sa mga nakaraang experience natin ay pinipilit nating iligtas, di ba, ang ating Filipino citizen, maging ito man ay nasa ibang bansa, ay lahat ay ginagawa ng gobyerno para siya ay matulungan at mailigtas. Pero itong pangyayaring to ay kabaligtaran. Okay, so ayan, betrayal of public trust, and also ang isa pang grounds dito, di umano, ay culpable violation of the Philippine Constitution. Kasi nga ay malinaw na nalabag, di ba, ang ating umiiral na batas sa ilalim na ating saligang batas. At una na dito ay yung proseso ng paghuli sa kanya. Okay, kung i-recall natin si PRRD, laging sinasabi, no, lagi niyang binibigkas na to protect, na kanyang layunin is to protect the country and the Filipino people. So, sa pangyayaring to, malinaw na hindi na protektahan na isang mamamayang Pilipino, no? Hindi na protektahan ng gobyerno at ng Pangulo in particular ang kanyang kaligtasan sa nasabing pangyayari dahil hindi nga dumaan sa tamang proseso na dapat sana ay nasundan. Dahil sa ating umiiral na mga batas sa ilalim ng Philippine Constitution ay malinaw na ito ay nalabag. Okay, so at maraming eksperto ang nagsasabing ito ay impeachable offenses sa nagawa ng ating kasalukuyang Pangulo. At mismo sa kampo na nga nila, di ba? Mismo sa bibig ni Yusek Attorney Claire, nagsabi siya ng tamang proseso ng ganitong sitwasyon kung saan aarestuhin at isi-serve ang warrant of arrest dapat, no, sa Pangulo, sa dating Pangulo, at ipipresent siya dapat sa local court dito sa ating bansa. Okay. At ang mababang hukuman ang didesisyon kung dapat nga o hindi dapat siya nadalhin sa ICC
o sa dahig. Okay, so malinaw naman sa atin lahat. Siguro sa mga ilang araw natin ay malinaw na sa atin na hindi dumaan sa ganitong proseso. Nakakalungkot, no? Ang ating dating Pangulo. Kaya nga, sinasabi na iba, ito ay more on kidnapping. Hindi arresting, no? Walang pag-aresto na ganap, kundi kinidnap, di umano ang ating dating Pangulo. Okay, ano masabi nyo to? Agree ba kayo or disagree? Ayan. So, saan nga ba din nila? So, instead na siya ay dalhin sa isang lokal na hukuman sa ating bansa, ay dinala siya sa Villamor Air Base, no? Korte ba ito? Okay, so doon siya dinala sa Villamor Air Base, kung saan para nagsilbing judge ay itong si General Torre, at nagsilbi namang Supreme Court ay itong si PNP Chief General Marbil. Ayan, ano ba nangyari? At wala nang nakapasok ni isa sa mga gustong pumasok para makasama ng ating dating Pangulo. Even his daughter, no, si VP Sara, ay hindi pinayagang makapasok, maging bilang anak o maging bilang abogado or attorney niya. Okay, na ito yung sinasabi sa ating batas na karapatan na isang akusado na kumuha na isang abogado na magtatanggol sa kanya. So malinaw na ipagkait ito, no? Although paulit-ulit, kung napanood natin ng video, paulit-ulit na sinasabi ni PRRD na ang anak kong babae ang abogado ko. Ayan. Hindi nyo ba papayagang pumasok? Ang anak kong babae ang abogado ko. Okay, so napakalinaw na ano nga ba mga pinapakita na pangyayari ito? Power tripping. Okay, so kaya lang nakakalungkot na ang ating matataas na pinuno ng military forces na inaasahan natin na magiging mahigpit sa pagpapatupad ng umiiral na batas ng Pilipinas ay sila mismo ang lumalabag at lantarang pinakikita ang kawalan ng pagpapahalaga at respeto sa ating saligang batas o ating tinatawag na Philippine Constitution. So nakakalungkot, no, ang ganitong pangyayari. Okay, so at kung papansinin nga ay proud pa sila sa kanilang ginagawa at walang kahit konting alinlangan, no, very proud pa sila. So this is very alarming sa ating mga Pilipino. Kung ang isang abogado, ang isang piskal at naging pangulo ng bansa ay dinanas ang ganitong masabi na natin medyo marahas dahil medyo may sapilitan at hindi dumaan sa tamang proseso, how much more ang isang pangkaraniwang Juan de la Cruz, no? So nakaka-alarma at nakakapag-alala ang mga ganitong pangyayari. So paano isang pangkaraniwang mamayan, paano siya hingi ng kanyang karapatan kung isang powerful na tao, kilalang tao ay makaranas ng ganito? Okay, so yung po anong pumasabi natin hinggil dito sa ating paksa sa ngayon. Ayan, so abangan natin ang mga susunod pang pangyayari kaugnay ng pagsasampa ng impeachment case na ito. At sana nga ay sa mga susunod ay maging maayos na. Papansinin natin ay ang daming medyo kaguluhan na nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. At since napapalapit na ang eleksyon, sana nga ay makapili na tayo ng mga karapat-dapat na pinuno, no, na talagang magsisilbi sa bayan na nagpapatupad ng umiiral na batas at kikilala dito sa ating Philippine Constitution. So, yan lang po muna. Maraming salamat at God bless us all. Bye for now.